Alam kong batid nating lahat na wala akong magulang. Pero dahil meron akong Lola Dedeng, hindi ko naramdamang kulang ako. Nandyan ka palagi sa tuwing nagpupuyat ako at gumagawa ng thesis ko. Nandyan ka palagi at nagtsatsagang gisingin ako sa umaga para hindi ako malate sa school. Nandyan ka palagi at nagtsatsagang magtinda sa initan para maitaguyod ako. Hindi ka nagkulang sa pagpapaalala kung gaano ka-importanteng makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo niyan, hindi ko akalain na dadating ako sa puntong to. Narito ako sa inyong harapan at nagsasalita bilang cum laude ng ating universidad. Luma ang suot kong uniforme. Butas ang swelas ng sapatos ko, ngunit narito ako sa inyong harapan. Nais ko lamang na ibahagi sa inyo na hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa isang taong may pangarap. Naniwala ako sa sarili ko na kaya ko. Naniwala kayo. Kaya ako narito at naniniwala ang lola ko. Kaya lola, para sa inyo to. Umiiyak na itinaas ni Julio ang kanyang medal at pagmamalaking iwinagaybay sa kanyang Lola Dedeng. Ito ang viral video na napanood ni Leon. Si Leon ay ang presidente ng bansa. Napukaw ng viral video na ito ang kanyang atensyon. Kaya agad na pinaimbestigahan ni Leon ang buhay ni Julio nung malaman niya ang buong pangalan nito at mapansin ang nunal sa gilid ng mga mata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ladies and gentlemen, esteemed faculty, honored guests, and fellow graduates, today marks a momentous occasion, a celebration of our hard work, resilience, and growth. As we gather here, I have the privilege of announcing the cum laude for this year. Without further ado, I am thrilled to announce that our cum laude is Julio Estrellado. He has consistently demonstrated excellence in academics, leadership, and community involvement. Their dedication to learning, compassion for others, and unwavering commitment to personal growth have set them apart. As we honor Julio Estrellado, we celebrate not only their achievements, but also the collective spirit of our graduating class. Let us have here Julio in front to hear his encouraging words. Malugod na iniabot ng teacher ang microphone kay Julio. At ngayon ay nakaharap na siya sa lampas 1,000 estudyante na graduate ng college. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Saya, galak, sabik at kaba. Ladies and gentlemen, honored guests, faculty, family, and my fellow graduates, today marks a pivotal moment in our lives. As we gather in the spirit of celebration and reflection, it is with immense pride and a deep sense of gratitude that I stand before you as the cum laude of the class. Kabado man ay confident na nagsimula na magsalita ang kanyang speech si Julio. Bitbit ang kanyang kodigo ng mga sasabihin. Ito ang viral video ngayon sa internet na hindi sinasadyang napanood ni Leon Salvador, ang presidente ng bansa. Pamilyar sa kanyang pangalan ng batang nasa video. Hindi lamang pamilyar ang pangalan nito. May nararamdaman pang lukso ng dugo ang matanda kahit pa sabihing video lamang ang napapanood niya. Malakas ang kanyang kutob na may koneksyon sa kanya si Julio. Lalo pat nakita niya ang 3 nunal nito sa may gilid ng mata. Sino nga ba si Leon sa buhay ni Julio? At anong koneksyon nito sa kanya? Anong pagbabago ng buhay ang mangyayari kay Julio sa oras na magtagpo ang kanilang landas? Aba Julio, baka gusto mong matulog na. Masyado ng gabi ang ginagawa mo, maaga pa ang pasok mo bukas. Sita ni Lola Dedeng sa kanyang apo na si Julio.
11 pa lang naman, Paula. Kailangan ko pa po kasing tapusin ang thesis ko at bukas na po ang pasahan ito. Sagot naman ni Julio na isang college graduating student. Matalino at masipag na bata si Julio kaya naman kahit pagpupuyat, basta para sa kanyang pag-aaral ay nakasanayan niya na. Dahilan para makakuha siya ng matataas na marka. At dito naman proud na proud ang kanyang lola Dedeng. O siya, sige, pagkatapos niyan matulog ka na ha? Bilin pang muli ng matanda. Opo, Lola. Halos 2:00 na ng madaling araw nakatulog si Julio, kaya naman tinanghali na siya nagising. Ginising lamang siya ng kanyang lola kaya naman nagmadali na siyang bumangon para maligo. Sabay na silang umalis ng bahay ng kanyang lola Dedeng dahil vendor ito sa sidewalk. Pagkahatid ni Julio sa kanyang lola sa pwesto nito ay dumiretso na siya sa school niya. Nag-aaral si Julio sa isang private university. Isa itong Christian school at scholar siya dito. Kaya naman hindi pwedeng bumaba ang kanyang marka. Pinagbubuti ni Julio ang kanyang pag-aaral dahil sa pangarap na makapagtapos bilang cum laude ng universidad. Tunay namang nagsusunog ng kilay ang batang ito. Mataas kasi ang pangarap ni Julio dahil ulila na siya sa magulang. Namulat siya na ang kanyang lola Dedeng ang tumayong nanay at tatay niya. Kaya nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makakuha ng magandang trabaho nang sa ganon ay maiahon niya sa hirap ang kanyang lola Dedeng. You're 5 minutes late, Estrellado. Talk to me after the class. Sambit ng teacher ni Julio. Tumango lamang si Julio. Okay class, since kompleto na tayo, meron akong gustong i-announce about a family day natin dito sa campus. And all my faculty members decided na pumili sa inyo na magiging head para mag-organize ng event. Sambit ng teacher. Tumaas naman ang kamay ang kaklase ni Julio na si Calix. Yes, Calix. I volunteer myself, ma'am. Pagpresenta ni Calix. Si Calix ang kakompetensya ni Julio sa klase. Matalino din ito at magaling. Mataas din ang mga nakukuha nitong marka katulad ni Julio. Ngunit kung ipagkukumpara ang grades ay mas mataas pa rin ang kay Julio. I'm sorry, Calix, pero may napili na kasi kami. Since siya yun namang palaging mataas sa ranking ng buong campus. It's fair enough with all of you guys na siyang napili namin. Pwede ka bang tumayo? Julio? Proud na proud naman tumayo si Julio mula sa kanyang kinauupuan. Ngunit tumaas muli ang kamay ni Calix. What is that again, Calix? Medyo naiinis ang tanong ng teacher nila. Ma'am, I'm sorry po ha. Pero parang unfair pa rin po sa amin na piliin niyo si Julio para maging head organizer ng event. Wala nga po siyang magulang eh. Diretsong sambit pa ni Calix. Oo nga po naman, ma'am. Gatong naman ang mga tropa ni Calix. Napayuko naman si Julio sa sobrang hiya. Hindi naman po kami papayag niyan. Angal pa rin ni Calix. Napabuntong hininga na lamang ang teacher nila. Okay, Calix, pag-uusapan namin to sa faculty. Then let's move on to our lesson for today. Ngumisi naman si Calix. Nang araw ding yon, bago sila umiwas, ay nai-announcer ng teacher nila ang naging desisyon ng faculty. Sa puntong yon ay may laban si Calix dahil ulila na nga naman talaga si Julio kaya naman siya ang ipinalit upang maging head organizer. Poor you! Bakit kasi hindi mo pa ipatulfo yung magulang mo para naman malaman mo kung nasan sila? Pangbubuli pa ni Calix kay Julio nang makita niya ito sa hallway. Dahil naiwas sa gulo ay hindi na lamang pinapansin ni Julio ang pang-aasar ni Calix sa kanya. Dire-diretso lamang siyang naglalakad na tila walang naririnig. Teka. Bakit ganyan naman? Masama ba ang loob mo dahil ako yung pinalit sa'yo? Hinarang siya ni Calix. Tumitig lamang si Julio pero napipiko na siya sa kaangasan ng binata. What? Tila nang hahamon pang tanong ni Calix. Wala pa rin imik si Julio at akmang dediretso na sana ngunit bigla siyang tinapig ni Calix na dahilan para ma-out of balance siya at mapasubsob sa semento. Pinagtawanan tuloy si Julio ng grupo ni Calix. Pagtayo ni Julio ay wala na mga ito at naglalakad na palayo sa kanya. Saka pa lamang naramdaman ni Julio na may bangas pala siya. Ano pa naman yung ginagawa mo sa buhay mo, Julio? Pati ba naman semento hinahalikan mo?
Sermon ang inabot ni Julio pagka-uwi niya ng bahay. Ah! Tagis pa ni Julio habang pinupunasan ng kanyang lola ang kanyang galos sa pisngi. Nais niya sanang sabihin sa kanyang lola ang nangyari sa kanya, ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik dahil ayaw niyang mag-alala ito. Ngunit may isang bagay siyang nais linawin muli sa kanyang lola Dedeng, na kahit alam niyang pagkagalitan na naman siya nito, ay sinubukan pa rin niyang tanungin. Lola? Ano? Nasan po ba talaga mga magulang ko? Natigilan si Lola Dedeng sa paggagamot ng sugat ni Julio at nagbuntong hininga. Hindi ba napag-usapan na natin to? Napayuko si Julio. Naramdaman ni Lola Dedeng na may bumabagabag na naman sa kanyang apong si Julio. Ako na ang magulang mo, apo. May problema pa ba doon? May problema ba sa school mo tungkol doon? Umiling-iling si Julio. Gustuhin man niyang magsabi sa lola niya ay hindi na lamang siya nagsumbong. Ayaw niya itong mag-isip pa. May katarayan din kasi si Lola Dedeng. Natatakot din kasi si Julio sa maaaring gawin ng lola niya kung malaman nito ang ginagawang pangbubuli ng kaklase niyang si Calix sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Julio upang hindi siya malate sa pagpasok. Naabutan niya nagbibilang ng barya ang kanyang lola sa pitaka nito. Nakita siya ni Lola Dedeng at tila napapahiya pa ito. Apo, okay lang ba na itlog muna ang ulam natin ngayon? Naubusan kasi tayo ng stock eh. Hinawakan naman ni Julio ang kamay ng kanyang Lola Dedeng. Itabi niyo na lang po yan, Lola. Okay lang naman po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Ha? Paano ka, apo? Magugutom ka niyan. Meron naman po akong natatabi dito kahit kaunti. Ay, siya, sige. Mamaya ka na bumawi sa hapunan, apo, at didiskarte ako sa pagtitinda, ha? Ngumiti na lamang si Julio at batid niyang paghihirap ng kanyang lola sa pagtitinda, maitaguyod lamang siya nito. Kaya naman kahit ang pagsisinungaling na pagsasabi niyang meron siyang nakatabing pera ay sinabi niya upang wag nang mag-isip ang matanda. Ngunit ang katotohanan ay wala siya kahit na piso. Mabuti na lamang at nilalakad niya ang kanilang eskwelahan. Malaking tulong nito bilang kabawasan sa kanilang gastusin ng kanyang Lola Dedeng dahil malapit lang naman ang school ni Julio sa kanilang bahay. Pagkahatid ni Julio sa kanyang Lola Dedeng sa pwesto nito, ay dumiretso na rin siya sa eskwelahan niya. Sa kanyang paglalakad sa hallway ay nakasalubong niya ang tila isang anghel sa kanyang paningin. Nagtama ang kanilang mga mata at tila lumutang si Julio sa sobrang pagkamangha sa kagandahang taglay ng babaeng nakasalubong. Sa pagditig nito kay Julio ay hindi natuloy na malaya ng nakasalubong at hindi sinasadyang nahulog ang mga hawak nitong libro. Mabilis namang lumapit si Julio at tinulungan ng babae. Pagkatayo nila ay bigla namang tumunog ang bell kaya naman agad na pumunta na ang klase niya, si Julio. Ni hindi man lang niya natanong kung anong pangalan ng babaeng nakapagpakinang ng kanyang mga mata. Ngunit pagdating niya sa klase hindi niya inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Good morning, class. Before we start, I would like to introduce a new student. She's from Canada but she's a Filipina. And dito na sila magsistay for good. Please come in. Sambit ng teacher sa estudyanteng nasa labas ng silid. Pagpasok nito, ay laking gulat ni Julio nang makita ang bagong kaklase nila ay ang babaeng nakita niya kanina. Ang babaeng nagpatalon at nagpabilis ng kanyang puso. Ang babaeng inakala niyang anghel. Hi guys, I'm Bridget and it's nice meeting you all here. Sabay ngiti ng bagong transferee na lalong mas nagpakilig kay Julio. Bridget? Bridget palang pangalan niya. Sambit ni Julio sa kanyang isip na hindi nawala ang mga titig sa dalaga. Maging si Calix ay hindi rin naman naalis ang mga mata dito. Napakaganda namang tunay ni Bridget kaya naman hindi masisisi ang mga kalalakihan na mabighani sa kanyang kagandahan. Para siyang diyosa ng kagandahan na nanggaling sa kalangitan. Si Bridget yung tipo ng magandang dalaga na hindi ka magsasawang titigan ng maamong mukha. Nasabi nga ni Julio ay parang anghel. Matangos ang ilong ni Bridget na may natural na mapupulang labi. Idagdag pa ang mapupula din itong pisngi na talaga namang lumalabas ang kanyang pagiging mestisa.
Nag-lunch break at excited na si Julio na lapitan si Bridget upang makilala, ngunit nakita niya si Calix na mabilis na nakalapit dito. Lalapit na sana siya kahit pa naroon si Calix, pero biglang nakaramdam si Julio ng insecurity sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang itsura sa harap ng salamin. Ang kanyang uniformeng puro burda na dahil madalas sumatastas ang mga tahi. Ang kanyang kupas na pants dahil wash and wear lamang, at ang kanyang pudpud na sapatos na halos buka na rin ang swelas. Lalo pa siyang nawala ng confidence sa sarili dahil sa magandang biste na suot ni Calix. Walang-wala siya sa forma ng binata dahil napakalayo naman ang estado ng kanilang buhay. Paano pa kaya siya mapapansin ni Bridget? Kaya naman umatras na si Julio at lumabas na ng silid gamit ang kabilang pintuan. Pagdating ni Julio ng kantin ay naupo na lamang siya sa gilid kung saan kakaunti lamang ang mga nakaupo. At dahil wala siyang baon ay kumuha na lamang siya ng tubig upang kahit papaano ay mabusog naman siya kahit walang laman ang kanyang sikmura. Sa kanyang pag-upo ay nagulat siya nang biglang may lumapit sa kanya at inabutan siya ng packed lunch. "I've been looking for you everywhere after the morning class. Where have you been?" Si Bridget pala. "Kunin mo na to, nangangalay na ako." Reklamo pa nito dahil hindi kinukuha ni Julio ang packed lunch na binibigay ni Bridget. Napilitan tuloy si Julio na kunin ang packed lunch dahil sa pag-uungot ni Bridget. Ngunit hindi niya pa rin ito ginagalaw dahil nahihiya siya sa dalaga. "Anong name mo?" tanong ni Bridget. Julio." Okay. Kilala mo naman ako, diba? So, I don't have to introduce myself again? Anyway, naalala lang kita kaninang umaga. Hindi ba ikaw yung guy na titig sa akin this morning? Namula naman sa hiya si Julio dahil hindi niya akalain na mapapansin pala ni Bridget ang sobrang pagtitig niya dito. Halos hindi na nga siya makapagsalita at hindi naman alam ang sasabihin. Samantalang kanina may lakas pa siya ng loob na kausapin si Bridget. Iba pala talaga kung nasa malapitan na at mas natititigan niya na ang kagandahan ng dalaga. Nawawala na siya ng dila at tila mas gusto na lamang niyang titigan si Bridget dahil hindi naman talaga nakakasawang pagmasdan ng mukha nito. "Hey!" Nagulat na lamang si Julio nang nagsalita si Bridget. Saka pa niya napansin na halos 30 seconds na pala siyang nakatulala kay Bridget. "Ha?" Napahiya namang tugon ni Julio. Napatawa naman si Bridget. "Kainin mo na yan at sayang naman ang break time mo." Binuksan na ni Julio ang packed lunch na binigay ni Bridget at nagsimula ng kumain. Gutom na rin kasi si Julio kaya nilantakan niya ng binigay ni Bridget. "Bakit hindi ka nakain?" tanong ni Julio. Diet ako." Napatawa naman si Julio sa sinabi ni Bridget. "Why?" Pagtataka naman ng dalaga. "Yang katawan mo na yan? Ang payat-payat mo na nga eh." Tumingin naman si Bridget sa kanyang katawan. "I mean, maintain ko lang. Sabi kasi ng mga friends ko sa States, if mag-stay daw ako sa Pilipinas, I'll get fat daw. So, I need to control myself." "Maganda ka pa rin naman kahit tumaba ka eh." Dire-diretsong sambit ni Julio. "What?" Natatawang tanong ni Bridget. Natauhan naman si Julio sa kanyang sinabi at napakagatlabi. Dinerecho na lamang niya ang kanyang pagkain at patay muli siya namang tumanaw-tanaw sa labas ng kantin. Napangiti naman si Bridget. Alam niyang nahihiya na si Julio sa sinabi nito. Pero malinaw na malinaw sa kanyang pandinig kung paano siyang pinuri ng binata. Simula noon ay naging close na si Julio at Bridget. Halos palagi silang magkasabay kung mag-break time. Hindi naman mawala-wala ang pagiging epal ni Calix at tuwing nakikita niya ang dalawa na magkasama. Kaya naman may pagkakataon na niyaya mo talaga nito si Julio, lalo na kung nasa klase. Hindi na nga makasingit si Julio dahil binabakuran na ni Calix si Bridget. Ang tanging oras na nasosolo na lang ni Julio si Bridget ay tuwing lunch break dahil ang dalaga na mismo ang lumalapit kay Julio. Samantalang si Calix naman ay sumasabay sa kanyang mga kagrupo. Ngunit hindi pa rin mawawala sa mukha nito ang pagngit-ngit sa tuwing nakikita ang magkasabay kumain si Julio at Bridget. Lalo pat madalas na makita ni Calix na binibigyan nga ni Bridget si Julio ng packed lunch.
Nakasanayan na rin kasi ng dalaga na ibigay kay Julio ang kanyang packed lunch dahil hindi naman niya ito kinakain. At dahil alam na rin ni Bridget kung anong estado ng buhay meron si Julio. Bilang tulong na rin sa binata, ay pasadyang nagdadala si Bridget ng packed lunch para dito. Minsan isang araw ay hindi pumasok si Bridget, kaya naman mag-isa lamang si Julio na nakatambay sa paborito nilang pwesto ng dalaga. Tulad ng dati ay tamang tubig na lamang muna siya ulit ngayon dahil wala naman siyang baon. Tingnan mo nga naman. Tabang tubig na muna siya ulit, pare. Biglang lumapit si Calix sa mesa ni Julio. Sinamantalin nito ang pagkakataon na wala si Bridget. Nananatiling tahimik si Julio at pinipilit na umiwas. Siyempre naman, wala yung sponsor niya eh. Pangaasar ng isang kasama ni Calix. Ngumisi si Calix at naupo sa tapat ni Julio na nananatiling tahimik at hindi sila pinapansin. Nililigawan mo ba siya? Diretsong tanong ni Calix. Tumitig si Julio sa mga mata ni Calix. Saglit pa ay kinuha nito ang kanyang wallet at nilapagan si Julio ng 1,000 sa mesa. Ako nang bahala sa baon mo araw-araw. Iwasan mo lang si Bridget. Nagkumos ang kamay ni Julio at pinipilit pa rin magtimpe. Ngumisi naman si Calix at kumuha muli ng 1,000 sa petaka. Inilipag niya ito kasamang 1,000 sa mesa. Oh, sobra na siguro yan. Sambit ni Calix. Hindi pa rin natitinag si Julio. Oh, come on Julio, huwag ka na magkunwari dyan. Kaya ka lang naman lumalapit kay Bridget kasi kailangan mo ng pera. 'Di ba? I know you're just using her para may lunch ka palagi. Mapang-asar na sambit pa ni Calix. Sabay-sabay namang nagtawanan ng grupo ni Calix dahil dito ay hindi na napigilan ni Julio ang sarili at hinatak ang kwelyo ng uniform ni Calix. Galit na galit ang mga matang nakatitig kay Calix. Oh, chill! Tumaas naman ang dalawang kamay ni Calix at nangkangisi pa rin. Nakaabang naman ang mga kasama niya sa kung anong gagawin ni Julio. Saglit pa ay binitawan na ni Julio ang damit ni Calix. Tumayo na ito at iniwan sila. Nanggigigil naman si Calix na naiwan. Hindi niya lamang iyon pinahalata dahil ayaw niyang makita ng iba pang mga estudyante ang behavior niya. Iniingatan ni Calix ang grade niya at ayaw niyang maapektuhan ito dahil lamang sa pagpapairal ng galit kay Julio. Habang nakahiga si Julio ng gabing yon ay paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi ni Calix. Inaabuso niya nga ba si Bridget? Kung sa mata ni Calix ay naiisip niya ginagamit lamang niya si Bridget. E paano kung ito rin ang nararamdaman ng dalaga? Nadala rin siya ng halos araw-araw na pagbibigay ni Bridget ng pagkain. Ngayon lamang niya napagtanto na tila ba naaabuso niya si Bridget sa pagtanggap ng mga binibigay nito. Nakaramdam si Julio ng hiya sa sarili at hiya kay Bridget. Bukod pa dito, ay iba na ang nararamdaman ni Julio para sa dalaga. Kinabukasan, Julio! Tawag ni Bridget kay Julio dahil hindi ito pumunta ng kantin para mag-lunch break. Tila wala namang naririnig si Julio at dire-diretsong naupo na sa kanyang silya. Nang sumunod na araw ay ganun pa rin ang ginawa ni Julio. Hindi siya muling nag-lunch break at mag-isang kumain si Bridget. Sa kanya napagtanto na iniiwasan siya ni Julio. Ganun pa man ay dinadalan pa rin ni Bridget si Julio ng pagkain at ibinibigay na lamang ni Bridget sa mga naglilinis ng kantin kung hindi man ito kunin ni Julio. Hanggang sa 3 araw na ay hindi na nakatiis si Bridget. Julio! Hinarang na ni Bridget ang binata sa may likuran ng campus kung saan napag-alaman niyang dinadaanan nito upang mas malapit ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Tiningnan lamang siya ni Julio at akmang dediretso. Julio, what's wrong? Naiinis na tanong ni Bridget, ngunit hindi pa rin natitinag si Julio. Tumili si Bridget na ikinawindang ni Julio. Lumapit siya kaagad kay Bridget at tinakpan ang bibig ng dalaga. Tumigil ka nga, bakit ka ba tumitili? Pagpipiglas ni Bridget. Bibitawan kong bibig mo pero wag ka nang sumigaw. Please. At binitawan na ni Julio ang bibig ni Bridget. Napakagatlabi naman si Bridget. Napabuntong hininga naman si Julio. Bakit mo ako iniiwasan?
Diretsong tanong ni Bridget. Wala namang tugon si Julio. Ano, hindi ka ba magsasalita? Sisigaw ako ulit. Gusto kita, Bridget. Hindi na napigilan ni Julio ang magsalita. Binalot silang dalawa ng katahimikan. Napahiya si Julio. Alam niyang mangyayari ito at wala siyang karapatan na magtapat kay Bridget dahil wala siyang kayang ipagmalaking yaman katulad ni Calix. Umatras bahagya si Julio. I'm sorry. Kalimutan mo na. Tumalikod si Julio at akmang lalayo. Saglit pa ay naramdaman niya ang isang mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Nakayakap sa kanya si Bridget. Unti-unti niyang hinarap ang dalaga. Anong ibig sabihin nito? Gusto rin kita, Julio. Gusto na kita nung una pa lang tayo nagkita. I really admire you for being yourself. All the good traits na gusto ko sa lalaki nasa iyo na. And it just happened. Nahuhulog na pala ako sa iyo. Mata sa matang pagtatapat ni Bridget kay Julio. Dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Nakita na lamang ni Julio ang sarili na hinahalikan si Bridget at tumutugon naman ang dalaga. Saglit lamang ang halik na yon, ngunit ramdam na ramdam ng puso ng bawat isa ang pagmamahal. Sobrang saya ko. Abot hanggang tenga ngiti ni Julio. Hindi siya makapaniwalang gusto rin siya ni Bridget. Ako din. Natatawang tugon naman ni Bridget. Naging official ng magkasintahan sina Bridget at Julio, ngunit hindi pa nila ito mailalahad dahil sa pakiusap ni Bridget. Strict kasi ang magulang ni Bridget at ayaw niyang ma-disappoint ang mga ito sa oras na malaman na may kasintahan na siya. Maging ang mga kaklase nila ay walang kaalam-alam sa namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit hindi si Calix. Malakas ang pakiramdam nito na may relasyon na sina Bridget at Julio. Nakumpirma niya ito nang minsang nakita niyang humalik si Julio sa dalaga. Kaya naman na may nabuo sa isip niya na isang plano. Para sa'yo, mahal. Iniabot ni Julio ang isang origami na bulaklak kay Bridget. Happy first monthsary. Dagdag pa nito. Ay, ang ganda naman ito, mahal. Bakas na bakas sa mga ngiti ni Bridget ang kasiyahan. Salamat, mahal. Happy first monthsary din. Bati din ni Bridget sabay abot ng regalo kay Julio. Nag-abala ka pa, mahal, samantalang yung akin. Origami lang. Napapakamot sa ulo si Julio sa sobrang hiya. Ano ka ba, mahal? Ang ganda kaya nito. Na-appreciate ko kaya. Sige na, open mo na yung gift ko sa'yo. At binuksan naman ni Julio ang regalo ni Bridget. Wow! Napakaganda naman ito, mahal. Tuwang-tuwa si Julio nang makita ang regalo ni Bridget para sa kanya. Isa itong gold bracelet. Itinaas ni Bridget ang kanyang kamay at pinakita ang bracelet na suot niya. Pareho pala silang dalawa ni Julio. Akin na, mahal, at isusuot ko sa'yo. Ibinigay naman ni Julio ang kanyang kamay at isinuot ni Bridget ang bracelet dito. Oh, diba? Ang ganda, mahal. Excited pa na sabi ni Bridget. Sabay kuha ng phone niya at piniktura ng kanilang kamay na suot ang couple gold bracelet. Ingatan mo yan, mahal, ha? Oo naman, mahal. Galing kaya ito sa'yo. Sabay halik sa ulo ni Bridget. I love you. Sambit pa ni Julio. I love you too, mahal. Tugon naman ni Bridget. Sports festival na sa campus at naging abala ang lahat. Naidaos din nila ng maayos ang family day sa pamumuno ni Calix. Hindi na yon dinamdam ni Julio dahil masaya naman siya dahil meron na siyang isang Bridget. Sa kalagitnaan ng event ay sumabay ang pagsakit ng tiyan ni Julio kaya madalas siyang magpabalik-balik sa banyo. Nakasanayan niya na rin hubarin ang bracelet niya sa tuwing gagamit siya ng banyo. Ipinatong ngayon sa ibabaw ng lababo at naghilamos. Habang naghihilamos ay may biglang dumampot ang bracelet nang hindi niya namamalayan. Pagtuyo niya sa kanyang mukha ay bigla siyang kinabahan nang makita na wala na ang bracelet sa kanyang pinagpatungan. Ha? Nasaan na yun? Tanong ni Julio sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa pwesto nila ni Bridget. Hindi tuloy malaman ni Julio ang gagawin. Kung paano niyang itatago ang kamay sa kasintahan dahil hindi niya nasuot ang bracelet nito.
Mabuti na lamang at busy si Bridget sa panonood ng mga palaro kaya hindi nito napapansin ang kamay ni Julio. Hanggang sa mag-uwian na ay swerte si Julio at wala pa rin napapansin si Bridget. Ngunit stress naman si Julio pag-uwi dahil hindi niya malaman kung paano niyang hahanapin ang nawawalang bracelet. Pak! Isang hagupit na sampalang sumalubong kay Bridget pag-uwi niya. "What's the meaning of this, Bridget?" Galit na tanong ng daddy ni Bridget. Nakahain sa mesa ang mga litrato nila ni Julio na magkasama. At ang isa pang kinagulat ni Bridget ay ang bracelet na kasama ng mga litrato. "Akala namin ng mommy mo ay pag-aaral lamang inaatupag mo. Ayun pala'y kakirengkingan lang ang ginagawa mo. Mamaya magulat na lang kami, buntis ka na." "No, Dad!" Iyak ng iyak si Bridget habang hinahaplos naman ng kanyang mommy ang balikat niya. "Kausapin mo yung anak mo, ha?" Sabay umalis na ang daddy ni Bridget. "Anak, ano bang ginagawa mo sa buhay mo?" Naaawang tanong naman ng mommy niya. "Wala naman po kami ginagawang masama ni Julio, mommy," tugon ni Bridget habang umiiyak. "Alam mo naman na hindi ka pa namin pinahihintulutan na mag-boyfriend, diba? Natatakot kami na baka hindi mo matapos ang pag-aaral mo, anak." "Sorry po, mommy. Sasabihin ko naman po sa inyo pero nakuha ko lang po ako ng tiyempo." Mommy, paano po ninyo nakuha ang mga litratong to? Pati po ang gold bracelet na to?" Bigla na lang dumating dito yung lalaki nagdala nito. Kakaalis lang bago ka dumating. Ibinenta daw sa kanyang bracelet na yan nung Julio, kasama ng mga litratong yan. Ikaw bang nagbigay ng bracelet na yan sa kanya, anak? Bakit niya binenta? Wala nang maitagon si Bridget kung hindi pagkikbe at pag-iyak lamang. Napakasakit na malamang ibinenta ni Julio ang importanteng bagay para sa kanila. Isama pa dito ang mga litratong pinadala ni Julio sa kanyang mga magulang. Pagpasok ni Bridget kinabukasan ay lumapat rin ang kanyang palad sa mukha ni Julio. Mahal, bakit?" Gulat na gulat si Julio sa ginawa ng kasintahan. "I trusted you, Julio. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Wala nang tiwala sa akin sina mommy at daddy dahil sa ginawa mo. Ganon ka ba kaatat na malaman nila mom and dad yung tungkol sa atin? And the worst is, pinagkakitaan mo pa." Umiiyak na si Bridget. Hindi naman makasagot si Julio dahil pilit niyang iniisip kung ano ang sinasabi ni Bridget. Wala siyang kaalam-alam sa sinasabi ng dalaga. "Where's your bracelet?" Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Julio. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag kay Bridget. "Eto ba? Ang kapal naman ng mukha mo gamitin ako, Julio. Sana sinabi mo na lang na pera lang palang kailangan mo. Sana hindi na ako nahulog sa mabulaklak mong mga salita." Nais magpaliwanag ni Julio ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula at kung paanong hihingi ng tawad. Parang may kung anong nakaharang sa dila niya at hindi siya makapagsalita. "Ano, Julio? Wala ka bang gustong sabihin? Nahihiya ka ba? Magsalita ka!" Ngunit nananatiling pipes si Julio. Wala pa ring nais na lumabas ang kanyang bibig. Sa inis sa Bridget ay nilampasan na lamang niya si Julio at tinabig ng malakas ang balikat nito. Naiwan si Julio na tulala at blanko ang isip. Pilit niyang iniisip kung paanong napunta kay Bridget ang bracelet at anong pinagsasasabi ng dalaga. Para siyang hinihipa ng hangit at hindi makapagsalita. Lumipas ang mga araw na hindi na nakikipag-usap si Bridget kay Julio. Nitingnan ng dalaga si Julio ay hindi na nito ginagawa. Tuluyan na itong umiwas sa binata. Pagkatapos ang kanilang klase sa tanghali ay naisipan ni Julio na tumambay na muna sa garden ng campus. Hindi niya inaasahan na naroon pala si Bridget kasama si Calix at ang grupo nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Julio ng pagkaselos dahil sobrang dikit ni Calix kay Bridget. Walang ano-ano'y, lumapit si Julio kay Bridget
at hinatak ang kamay nito, palayo kay Calix. Aray, Julio, nasasaktan ako, ano ba? Singhal ni Bridget. Nagulat naman si Calix sa inasal ni Julio. Ito ba? Ito bang dahilan ng mga pag-iimbento mo, Bridget? What? Ngumisi naman si Calix, ngunit hindi nito pinakikita kay Bridget. Kaya pala galit na galit ka sa akin. At pinagsasalitaan ako ng mga bagay na hindi mo alam kung saan mo kinuha. Yun palang kating-kati ka na napalitan ako. Pak! Muling lumapat ang palad ni Bridget sa mukha ni Julio. Sumingit naman si Calix. Teka lang, Bridget, wala namang sampalan dito. Kunwari pa nitong concern. I'm sorry to ask pero anong sinasabi niya, Bridget? Boyfriend mo ba si Julio? May panguunat pa na tanong ni Calix. Saglit na katahimikan ang bumalat sa kanila. Mata sa matang tiningnan ni Julio si Bridget. Hello? Pangungulit pa ni Calix. Hindi ko siya boyfriend. O kahit ano pa man. Wala kaming connection. He's not even my friend. Matigas sa tugon ni Bridget. Muli namang umisi ng palihim si Calix. Ngunit sa pagkakataong to, ay nahuli siya ni Julio. Biglang hinapit ni Julio ang uniform ni Calix at tinuluyan niya na itong suntukin sa mukha. Nagulat si Bridget at ang mga kasamahan ni Calix. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Julio. Sinubukan nilang awatin si Julio ngunit ayaw nitong paawat. Kunwari ka pa. Ikaw ang may pakana nito, no? Ikaw ang kumuha ng bracelet ko. Ikaw ang gumawa ng lahat ng binibintang sa akin ni Bridget. Akmang susuntukin muli ni Julio si Calix ngunit humarang na si Bridget at naitulak ng malakas si Julio. Tumigil ka na! May luha sa mga mata ni Bridget. Please! Natigilan si Julio at napaisip. Ano bang nagawa niya? Bakit siya nilalamon ng galit niya? Napatingin siya sa paligid niya. Lahat ng mga estudyante ay pinapanood ang ginagawa niya. Natauhan naman si Julio at naiisip ang kanyang lola. Umatras si Julio at nagtatakbo palayo. Habang binabagtas ang daan ay patuloy na tumutulo ang mga luha ni Julio. Hindi ako to. Bakit ako nagpapatalo sa mga emosyon ko? Andito ako para mag-aral at makapagtapos para kay Lola. Bakit kailangan kong pasukin ang gulong to? Naging makasarili ako. Nakalimot. Sambit ni Julio sa kanyang isip habang tumutulo ang mga luha at tumatakbong palayo sa taong sinaktan siya ng labis. Hindi niya lubos akalain na itatanggi siya ni Bridget. Hindi niya lubos maisip na ganun lang kadali para kay Bridget na iwanan siya. Hindi mo lang siya nakapagpaliwanag ngunit hinuhusgahan na kaagad siya nito. Nang sumunod na araw, ipinatawag si Julio sa Dean's office. I am sorry, Julio. Pero dahil sa ginawa mo ay maaaring mawala ang scholarship mo. We will conduct an investigation about the case and some interviews sa iyo and kay Calix. At also sa mga taong naroon yesterday. I think that will be fair enough for you kung ano man ang maging desisyon ng buong faculty sa iyo. Paliwanag ng principal kay Julio. Nag-complain kasi si Calix at ang mga magulang nito dahil sa black eye na natamo nito sa suntok ni Julio. Lalo nang natuliro si Julio. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag sa kanyang lola ang nangyari. Hindi niya rin alam kung paanong tatanggapin sa kanyang sarili kung mawawala na siya ng scholarship. Paano ng mga pangarap niya? Paano niya maiaahon sa hirap ang lola niya? Paano siya makakapagtapos kung wala naman silang pangtustos sa kanyang pag-aaral? Habang naglalakad si Bridget sa hallway ay napadaan siya sa faculty ng kanilang advisor. Nakita niya doon si Julio at narinig niya ang pagtangis nito. Please, ma'am. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong alisin ng scholarship. Alam ko pong mali ang ginawa ko at inaamin ko pong kasalanan na nagawa ko pero sana bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Gusto ko pong makapagtapos, ma'am. Kahit para lang po sa lola ko.
Garalgal ang boses ni Julio na tila umiiyak. Alam ko naman na may dahilan ka kung bakit mo yan nagawa, Julio. Kilala kita. At alam ko din kung paano ka ibuli ni Calix noon. Pero sana mas nagtimpi ka pa dahil alam mong scholar ka at kasama sa behavioral traits mo ang grades mo. Hindi ako magdedesisyon para dyan. Pero susubukan kong gawa ng paraan, okay? Sambit naman ng teacher nila. Parang kinurot naman ang puso ni Bridget sa kanyang narinig. Nakokonsensya siya sa ginawa niya kay Julio. Tama naman ang teacher nila. May dahilan kung bakit nagawa yun ni Julio. Dahil dito ay kinausap ni Bridget si Calix. Sige na, bawiin mo ng reklamo mo kay Julio. Hindi niya deserve na mawala ng scholarship dahil lang doon. Alam mo yan, Calix. Sinusubukang pakiusapan ni Bridget si Calix. Tumingin naman ng malamlam si Calix kay Bridget. I will. Pero sa isang kondisyon. Matigas na tugon ni Calix. Kinabukasan ay ipinatawag muli si Julio sa Dean's office upang ibalita sa kanya na wala na siyang dapat nang ipangamba sa kanyang scholarship dahil mananatili na siyang scholar ng campus na yon. Thank you po, malugod na sabit ni Julio sa principal. Ipinokos na ni Julio ang kanyang sarili sa pag-aaral. Mas lalo pa siyang nagsipag at itong ginamit niyang paraan upang maliban makalimutan si Bridget lalo pat na pag-alaman niyang magkasintahan na ito at si Calix. Oo, masakit pero matapang na hinarap ni Julio ang katotohanan na hindi talaga sila para sa isa't isa. Tunay na pinaramdam sa kanya ng pagkakataon na sadyang hadlang ang estado mo sa buhay sa isang relasyon kung mahirap ka. Dahil mas matimbang ang naging oras ni Calix kay Bridget ay naging second na lamang siya sa ranking nila sa campus. Si Julio na ang palaging top 1. Hanggang sa matapos na nilang taon sa kolehiyo ay si Julio na nga ang tuluyang namayagpag. Si Julio ang naging cum laude ng kanilang batch at dumating na ang araw ng kanilang pagtatapos. Matapos na ipakilala si Julio ng kanyang teacher bilang cum laude ng kanilang universidad, ay binigyan na siya ng pagkakataon upang makapagsalita sa harap ng halos 1,000 estudyante ng kanilang campus. Bago ang lahat, nais kong bumati sa lahat ng isang magandang umaga. Nais ko rin magpasalamat sa mga taong nagtiwala at binigyan ako ng pagkakataon na patunayan ang kaya kong gawin. Sa mga teachers ko na nariyan palagi upang i-guide ako at kami ng mga classmates ko sa tamang desisyon at tamang daan. Sa universidad na to, na naging pangalawa ko ng tahanan at humubog sa aking mga kakayahan. At syempre, sa aking mahal na lola, na ang naging nanay at tatay ko na. Oo, alam kong batid nating lahat na wala akong magulang. Pero dahil meron akong isang lola dedeng, napapaluha pa si Julio. Hindi ko naramdamang kulang ako. Nandyan ka palagi sa tuwing nagpupuyat ako at gumagawa ng thesis ko. Nandyan ka palagi at nagtsatsagang gisingin ako sa umaga para hindi ako malate sa school. Nandyan ka palagi at nagtsatsaga na magtinda sa initan para maitaguyod ako. Hindi ka nagkulang sa pagpapaalala kung gaano kaimportanteng makatapos ng pag-aaral at matuto na may sariling prinsipyo at disiplina sa sarili. Ang totoo niyan, hindi ko naman akalain na dadating ako sa puntong to. Na narito ako sa inyong harapan at nagsasalita bilang cum laude ng ating universidad. Luma ang suot kong uniforme at butas ang swelas ng sapatos ko. Ngunit narito ako sa inyong harapan. Nais ko lamang na ibahagi sa inyo na hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa isang taong may pangarap. Naniwala ako sa sarili ko na kaya ko. Naniwala kayo. Kaya ako narito at naniniwala ang lola ko. Kaya lola, harap po sa inyo to. Umiiyak na itinaas ni Julio ang kanyang medal at pagmamalaking iunagayway sa kanyang lola dedeng. Napaiyak naman si Lola Dedeng at ganoon din ang taong naroon at nakapakinig sa speech ni Julio.
Lingid sa kaalaman ni Julio ay marami palang nag-video ng kanyang nakakaiyak na pagsispeech. Nag-viral ito kaagad at ang panood naman ni Leon. Si Leon ay ang presidente ng bansa. Sobrang napukaw ng viral video ni Julio ang kanyang atensyon, lalo pa't nalaman niya ang buong pangalan ni Julio. At nakita ang tatlong nunal nito sa may gilid ng mata. Agad na pinaimbestigahan ni Leon ang buhay ni Julio at doon ay napag-alaman niya ang katotohanan. Confirmed, Mr. President. Apo nga po ninyo si Julio Estrellado. Anak po siya na nag-iisa ninyong anak na si Julius Salvador. Pumanaw na po ang inyong anak, kasama ng kanyang asawa na si Luisiana Estrellado. Dahil sa isang eksidente 2 dekada na po nakalipas. Gamit po ni Julio ang apelyido ng kanyang ina dahil ang lola po niya nagpalaki sa kanya simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Halos mag-iisang buwan pa lamang po siya nang mangyaring insidente. Malinaw na paliwanag ng detective na hinire ni Leon. Rodrigo, tawag ni Leon sa kanyang tauhan. Yes, Mr. President. Sunduin mong maglola kung saan man sila naroon ngayon. Ako na magpapaliwanag kapag narito na sila sa palasyo. Madiing utos naman ni Leon. Masusunod po. Agad namang pinuntahan ng mga tauhan ni Leon ang bahay na tinitirahan nila Julio. Tao po. Kumakatok ang tauhan ni Leon sa bahay nila Julio ngunit walang tao. Saglit pa ay dumating na ang maglola. Sino po sila? Ini-invite po kayo ng presidente kasama pong apo ninyong si Julio. May job offer po kasi sa kanya dahil cum laude po siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola Dedeng at ganoon din si Julio. Excited silang nag-prepare upang pumunta ng palasyo. Habang nasa biyahe sila, ay halo-halo namang emosyon ang nararamdaman ni Julio. Wala siyang kaalam-alam sa katotohanang isisiwalat ng presidente tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pagkarating ng palasyo ay nailang at nakaramdam ng pagkahiya si Julio dahil sa dami ng press na naroon. Nagtataka siya sa sinasabing offer sa kanya ng presidente. Niwala nga siyang kaide-ideya sa iaalok sa kanya nito. Sa pagpasok pa lang ng hallway ay nagkasalubong na sina Leon at si Julio. Nagtama ang kapwa nilang mga mata. Nais na sana siyang yakapin ni Leon ngunit nagpigil lamang ito dahil nais niyang maging kalmado lamang si Julio kapag ipinakilala na sa media. Saglit pa ay nagsimula na ang press con. Magandang gabi, Pilipinas. Marahil ay nagtataka kayo sa biglaang pagpatawag ko ng press conference na ito. Ang buong akala ko ay wala na talagang magmamana ng legacy ko. Ang akala ko mawawala na lang ako sa mundong mag-isa. Pero God is good all the time for giving me this chance to live more. With the only one person na noon ay pinagdamot sa akin ng pagkakataon. Ladies and gentlemen, gusto kong malaman niyo at ipakilala sa inyo si Julio Estrellado, ang aking apo na matagal ko nang hinahanap. Nagulat ang madla. Sa kung paanong nagulat ang mga tao ay ganun din ang pagkabigla ni Julio. Hindi niya alam kung paanong magiging reaksyon sa sinabi ni Leon. Maging si Lola Dedeng ay walang ibang ginawa kung hindi ang umiyak dahil hindi rin siya makapaniwala na presidente pala ang lolo ni Julio. Wala kasing alam si Lola Dedeng sa family background ng tatay ni Julio. Parang nag-slow motion naman habang naglalapit sina Leon at si Julio. Nagyakapan sila ng mahigpit at patuloy na tumulo ang kapwa nilang mga luha. Luha ng pagpupunyagi na sa wakas ay nakita na rin nila ang kulang sa pagkatao nila. Nagpalakpakan ng lahat ng mga tao sa press con at ang buong bansa ay nagdiwang at natuwa sa viral video ni Julio. Kaligayahan ang kahulugan ng mga luhang pumapatak mula sa mga mata niya at hindi na kayang matumbasan pa ang kaligayahan na yon ng kahit na ano pa mang bagay. Madaming nakapanood sa press con na maglolo at isa na dito ay si Bridget. Hindi niya lubos maisip na ang tao naging kasintahan niya noon ay galing pala sa mayamang angka ng mga Salvador. Hindi niya naman maitago ang pagsisisi sa kanyang sarili at pakiramdam niya ay napaglaruan sila ng tadhana. Napakarami nang nagbago sa buhay ni Julio.
Sino ba naman na magsasabing ang isang estudyante noon na nagtitiis sa hirap ay isa palang apo ng presidente? Pagkalipas ng mga ilang araw matapos ang press con, ay maraming mga lumabas na intriga sa pagiging Salvador ni Julio, kaya naman upang magtigil na ang mga taong bayan ay nagpa-DNA test na lamang si Julio. At napahiya na lamang ang mga nangahamak kay Julio dahil 99.9% ang resulta ng test. I am sorry about it, Apo. If you're going to ask me about the DNA test, I don't need to do that. Alam ko sa puso ko na apo kita. Sabit ni Leon habang kumakain sila ng almusal kasama ang lola niya. Okay lang naman po, Lolo. Wala naman po problema sa akin. Kahit ako din po sa sarili ko. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pakiramdam ko pa rin po. Nananaginip lang ako. Natatawang tugon naman ni Julio. Ngumiti naman si Lola Dedeng at sobrang saya niya para sa apo niya. Anyway, I want you to come with me, Julio, para mas magising ka sa katotohanan. Ito na ang buhay mo at hindi na ang dating buhay na sobrang nagpahirap sa'yo. I want you to learn how to be a Leon Salvador and be my next president in the future. Okay po, Lolo. Pagkatapos nilang kumain ng almusal ay isinama na ni Leon si Julio sa isang conference room upang makilala na ni Julio ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Leon na magtuturo kay Julio ng mga gagawin niya sa palasyo. Mabilis naman natutunan ni Julio ang mga bagay-bagay dahil matalino naman siya at mataas ang pinag-aralan. Siya ang pinag-handle ng kanyang lolo ng mga list of applicants na nais makapasok ng palasyo upang maging staff sa loob. Kinabukasan, habang nasa loob siya ng opisina at naghihintay ng i-interviewin ay nagulat siya sa susunod na aplikante na nakita niya sa files. Saglit pa ay pumasok na ito sa loob. Kapwa sila nagulat na magtama ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso at tila bumagal naman ang oras sa paligid. Maya-maya pa ay tumikim na si Julio. Bridget Alvaran? Yes, sir. Nauutal pa si Bridget dahil hindi niya inaasahan na makakaharap niyang muli si Julio. Hindi bilang nobyo, kung hindi bilang isang karayom na susuotan niya upang makapasok sa trabahong pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya, ang makapasok sa palasyo. Please have a seat. Formal na anyaya ni Julio. Naupo naman si Bridget na halatang-halata ang pagkailang. I don't think you still need to introduce yourself. Matabang na sambit ni Julio. Natigilan naman si Bridget. I know you very well. Mata sa matang tinitigan ni Julio ang dalaga. Napayuko naman si Bridget. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sobrang speechless siya. Tell me anything about your experience, then let's see if you're fit to the job. Dagdag pa ni Julio na hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Bridget. Wala po akong experience so far. Pero I had OJT training po during my college days. And as you can see po sa CV ko, my course was related for the job that I'm applying to. How can I trust you na hindi ka maglalabas ng data from here? You know how confidential things that happening here inside the palace. So siguro naman alam mong bawal na ikwento ang mga nangyayari sa loob at labas ng palasyo. Anything na nagsispill out, there will be an investigation. At once na napatunayan na ikaw ang gumawa nun, you need to face the consequences. Rest assured po that I will keep things safe and secure sa kahit anong makita at marinig ko dito. Napag-aralan na din po namin yan. Okay, I have nothing to say. Yung mag-orient na lang sa'yo with other employees na mag-explain further ng iba pang mga rules and regulations dito. You will be in training for a month and that is paid. So any other question? Saka tumingin si Julio sa mga mata ni Bridget. Nagtama naman ang kanilang mga mata at nagtitigan. Mga matang nangungusap at nagtatanong. Hello? Any other question?
Nagulat si Bridget sa muling tanong ni Julio. Saka na lang siya natauhan at natulala na pala siya kay Julio. Ibang-iba kasi ang itsura nito. Napakalayo sa dating Julio na nakilala niya noong nag-aaral pa sila. Lalong tumikas ang magandang lalaki na si Julio dahil sa magarang kasuotan nito. Sa hindi naman maintindihang dahilan ay nagwawala ang mga paru-paro sa sikmura ni Bridget. Saglit pa ay nagpaalam na ito. Pagkalabas ito ng pinto ng opisina ay napabuntong hininga si Julio. Kanina pa pala niya tinatago ang kabang nararamdaman. Hindi niya lubos akalain na makakaharap niyang muli ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Halos mag-iisang taon na rin ang nakalipas. Masaya siyang makitang muli si Bridget at hindi niya iyon maitatanggi sa kanyang sarili. "How's your application, babe?" Tanong naman ni Alex kay Bridget. Okay naman, babe. Tanggap na ako. I'll start by Monday." Bahagya pang umiti si Bridget. "Wow, congratulations, babe. Pero parang hindi ka yata masaya." "It's Julio." Natigilan si Alex. "What about him?" "He's my boss, babe." "So? Don't tell me you still like him." "Of course not." Labas sa ilong na singal naman ni Bridget. "Oh, then why are you bothered?" I was kinda thinking about you, babe. Okay lang ba sa'yo na siyang boss ko? I mean, hindi ka ba magsiselos? "And why should I? I have you, babe. And that's what matters most." Ngumiti naman si Bridget at niyakap ang kasintahan. Dumating na ang unang araw ng trabaho ni Bridget sa palasyo. "Good morning, sir." Bati ni Bridget kay Julio na magkasalubong niya ito sa hallway. Ngumiti naman si Julio. Nagulat si Bridget dahil sa kabila na nangyari sa kanila noon, ay nagagawa pa rin ni Julio na humarap sa kanya ng maayos at may ngiti pa sa labi. Wala man lang silang closure noon, ang professional na rin si Julio na humarap sa kanya. Marahil ay nakamove on na nga talaga si Julio. Ito na lamang ang nasa isip ni Bridget. "Bridget?" Nagulat si Bridget dahil bigla siyang tinawag ni Julio pagkalampas niya. "Yes, sir." Agad na bumalik si Bridget sa harapan ni Julio. "Will you be staying in my office for today? I'll be watching your duties. In short, ako magti-training sa'yo." Bumilis naman ang tibok ng puso ni Bridget. Hindi niya alam kung paano ang gagawin, kung bakit si Julio ang magti-training sa kanya. Po? Sige po." Tanging samit na lamang ni Bridget. "Follow me to my office after ng assembly ninyo." At tumalikod na si Julio. Naiwan si Bridget na tulala. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Dapat wala na akong pakialam, diba? Dapat hindi na ako naaapektuhan. Bakit kailangang mailing pa ako? Kung siya nga kaya niyang maging normal ang kilos sa harapan ko, bakit naman hindi ko yun magagawa? Mahal ko pa ba si Julio? Mga salitang tumatakbo sa utak ni Bridget. Inihilamos niya na lamang ang kanyang dalawang kamay sa kanyang muka at nagbuntong hininga. Nakaramdam siya ng guilt para sa kasintahang si Alex. Hindi niya dapat ito nararamdaman. Inayos ni Bridget ang kanyang sarili at lumakad na. Habang nagtitraining si Bridget sa opisina ni Julio ay hindi niya maiwasan na hindi titingin sa binata sa bawat oras na ipapahinga niya ang kanyang kamay sa pagtatype. "What are you staring at?" Nagulat si Bridget at tanong ni Julio. Nakita pala nito ang ginagawa niyang pagsulyap. May tatanong po sana ako sa inyo." Palusot naman ni Bridget dahil napahiya siya. "What is it?" Itinigil ni Julio ang kaniyang ginagawa at tumitig kay Bridget. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Bridget. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Julio sa kaniyang hinauupuan at lumapit sa mesa ni Bridget. Yumuko siya at inilapit ang mukha kay Bridget. Sir, naiilang na sambit naman ni Bridget. Ngumisi naman si Julio at umayos siya ng tayo
at inilagay ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pants. Let's be professional here, Bridget. Damang-dama ko ang kabog at kaba ng puso mo. What happened in the past will remain in the past. Kung mahihirapan ka sa trainings mo, I'm here. Pwede mo akong tanungin. Wala namang bayad. We're not enemies here, right? Ngumiti naman si Julio at bumalik na sa kanyang kinauupuan. Para namang sinampal ng katotohanan si Bridget sa mga sinabi ni Julio. May punto ito. Hindi na dapat niya iniisip ang nakaraan. Isa pa, tapos na yon at hindi na maibabalik pa. Kailangan na lamang niyang ayusin ang trabaho niya dahil ito na ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Julio, boss at empleyado. Nag-overtime si Bridget dahil sa daming ginawa. Habang nasa sasakyan ay tinawagan ni Bridget si Calix ngunit hindi ito sumasagot sa tawag. Ano kayo nangyayari dun? Tanong ni Bridget sa sarili. Nahawakan na lang ni Bridget ang kanyang cellphone pagkalabas ng palasyo dahil bawal ito sa loob. Nagtaka siya dahil ni isang mensahe ay wala siyang na-receive mula kay Calix. Nag-aalala tuloy si Bridget. Saglit pa ay napatingin si Bridget sa kabilang dako ng kasada. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila agaw pansin sa kanya ang dalawang tao na nagtatalo. Bumilis naman ang tibok ng kanyang puso dahil sa hubog pa lamang ng pangangatawan ay kilalang kilala niya na ang lalaki. Itinabi ni Bridget ang sasakyan at bumaba. Lumapit siya ng bahagya sa dalawang tao na nagtatalo at kumpirmado. Si Calix ito at nakikipagtalo sa isang babae na nakahawak sa tiyan. Buntis ito. Give me that damn phone! Galit na singhal ni Calix. Nakatago si Bridget sa isang malaking poste na konti na lamang ang layo kay Calix at sa babaeng kasama nito. No! Umiiyak naman ang babae. Sinubukan ni Bridget na tawagan muli ang number ni Calix at tumunog ito. I will answer this. Ako na mismo magsasabi sa kanya ng totoo. She needs to know. Please don't. Nagmamakaawa ko. Sasabihin ko naman tumitsyempo lang ako. Pues hindi mo na kailangang magtsyempo. Sumingit si Bridget sa usapan ng dalawa. Bridget? Gulat na gulat si Calix. Babe, let me explain. Isang hagupit na sampal ang tugon ni Bridget kay Calix. Anong i-explain mo? Ha, Calix? Kung paano mo ako niloko? Kung paano niyo ginawa to? Itinuro ni Bridget ang tiyan ng babae at umiiyak. Napayuko naman ang babae sa hiya. Kung paano siya nabuntis? Yun ba, Calix? Malinaw na malinaw sa akin ang lahat to. Kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ko nasasayangin ang oras ko na makinig sa mga kasinungalingan mo. Kasi kitang-kita ko na kung paano mo ako ginago. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Bridget. Hindi na rin humabol si Calix dahil wala na siyang lakas ng loob para kausapin pa si Bridget. Matagal na rin niyang gustong sabihin kay Bridget ang tungkol sa pagbubuntis ng babae niya at makipaghiwalay ng maayos kay Bridget. Ngunit sa tuwing sasabihin niya dito ay pinangungunahan siya ng kaba at takot. Iyak na binagkas si Bridget ang daan. Pabalik ng kanyang sasakyan at pagpasok ng sasakyan ay lalo pa siyang napahagulhol. Napamahal na rin kasi sa kanya si Calix. Dito niya naibuhos ang pagmamahal na sana ay para kay Julio noon. Ngunit dahil nabulag si Bridget sa katotohanan, ay napilitan siyang iwasan si Julio. Isa pang dahilan ay upang hindi ito matanggalan ng scholarship. Magdamag na umiyak si Bridget dahil nais niyang mawala ang sakit at bigat na kanyang nararamdaman. Hindi siya umiyak dahil sa panghihinayang. Nalulungkot lamang siyang isipin at balikan ang nakaraan. Ang nakaraan na si Julio ang kanyang nobyo at hindi man lamang niya napakinggan ang paliwanag nito. Kinabukasan ay napansin naman ni Julio ang namamagang mata ni Bridget. Nais niya sana itong tanungin ngunit naisip niyang wag na lamang dahil wala namang dahilan upang tanungin niya pa ito. Maghapong hindi nagsasalita si Bridget. Magsasalita lamang ito kung may kailangang tanungin kay Julio. Kitang-kita sa mga galawan ni Bridget na may problema ito.
Gustuhin mang tanungin ni Julio ay pinili na lamang niyang manahimik at magpatay mali siya. Nang matapos na ang duty ni Bridget ay biglang dumating ang personal assistant ng presidente. Sir Julio, meron pong grand dinner ngayong gabi with the whole employees here in the palace. All employees must attend po. Thank you. Magalang na sambit nito at lumabas na ng opisina si Julio. Hindi naman na nakapagsalita si Julio, tinitigan na lamang si Bridget na umiwas naman sa kanyang mga titig. Pagkatapos ng chef ni Bridget, ay dumiretso na sila ni Julio sa reception area. Hiyang-hiya pa si Bridget dahil sa daming tao doon. Are you okay? Pangangamusta ni Julio dito. Ha? Yes sir. Tugon naman ni Bridget na nakasuot na ng salamin upang hindi mahalata ang pamamaga ng mga mata. Ngumiti naman si Julio. Saglit pa ay nagkasalubong na sila ni Leon kasama ang mga bodyguards nito. At bilang paggalang ay nagmano si Julio. Napangiti naman si Bridget sa ginawa ni Julio. Talagang napakabuting tao pa rin ni Julio. Hindi pa rin siya nagbabago. Sabit ni Bridget sa kanyang sarili. Siya bang personal secretary mo, Julio? Tanong ni Leon. No, Lolo. She's my trainee. Bridget Alvaran. Good evening, Mr. President. Kinakabahan si Bridget dahil hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya na ngayon ang presidente. Ngumiti naman si Leon. I will leave you guys for the meantime. See you around. Pagpapaalam naman ni Leon. Dumiretso naman si Julio at Bridget sa kanilang pwesto upang mapaupo. Why are you wearing specs? Hindi na napigilan ni Julio na magtanong. Masakit kasi yung mata ko, sir. Sinusumpong na naman po yata ako ng migraine ko. Palusot ni Bridget. Will you please cut this, sir? Natigilan naman si Bridget. I mean, kapag wala tayo sa trabaho, you can always call me by my name. Sige ba, Julio? Nakaramdam naman si Bridget ng kapanatagan sa sarili. Unti-unti nang napapalagay ang kanyang loob kay Julio. Nababawasan ang pagkailang at tila nababawasan na rin ang kalungkutan dahil nalilibang siya na kasama ang binata. Nagsimula na silang kumain. So Bridget, kamusta ka? Tanong ni Julio at parang masasabit naman si Bridget sa tanong na ito ni Julio. Okay naman. Ikaw? I'm fine. Totally fine. Tugon ni Julio na hindi tumitingin sa mga mata ni Bridget. Napakagatlabi na lamang si Bridget. I'm sorry. Biglang sabit ni Bridget. Natigilan naman ito saglit. Sorry for what? Tila nagtatakang tanong nito. For not giving you a chance to explain. I just realized then na sana pala. Tama na, Bridget. I already told you what happened in the past. Let's just leave it behind. Ayoko na pag-usapan yan. Bakit? Dahil nagigilty ka pa rin? Sa hindi may paliwanag dahilan ay biglang lumabas sa bibig ni Bridget ang mga salitang yan. Hindi na nagsalita si Julio. I'm sorry. Tumayo si Bridget dahil hindi niya na kayang pigilan pa ang luhang nais pumatak mula sa kanyang mga mata. Nang makalabas na siya ng event ay doon na ibinuhos ni Bridget ang kanyang mga luha. Maya-maya pa ay nagulat siya dahil may nag-abot ng panyo sa kanya. Si Julio. Salamat. Supladang sabit pa ni Bridget. Until now, hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari noon? Bakit ba ang galing mo namang tanungin ako ng ganyan? Porket ba okay ka na? Alam mo, Julio, nakakainis lang kasi. Kasi hindi ka man lang nagsalita. Nakakainis lang kasi hindi mo man lang ako binigyan ng paliwanag. Hindi naman nagsalita si Julio at nakapamulsa lamang na nakatitig kay Bridget. Kalimutan mo na. Di ka na sana sumunod pa dito. Kailangan ko manahimik dahil wala akong dapat na ipaliwanag. Wala akong ginawa, Bridget, dahil wala naman talaga akong kasalanan. Lahat ng mga nalaman mo,
Si Calix ang may kagagawa ng lahat ng yon. Pero hindi ko naman kailangan pang patunayan sa'yo yon dahil wala namang mangyayari. Masakit lang din para sa akin na ganong kadali mo ako napalitan at nakalimutan. Naipit ako, Julio. Ginawa ko yan para hindi mawala scholarship mo. Hindi naman nagsalita si Julio. Pero marahil nga si Calix ang may kagagawa ng lahat. Pero huli na ang lahat para ituwid ang mga baluktot na pangyayari sa atin. Ito yung pinili ko. Kaya deserve ko kung ano man ang dinadanas ko ngayon. Anong nangyayari? Nakakunot ang noon ni Julio. Inayos si Bridget ang kanyang sarili at bumalik sa loob. Naiwan naman si Julio na nagtataka. After ng dinner ay umuwi na rin si Bridget. Cold itong nagpaalam kay Julio. Nang sumunod na araw ay hindi na nakapasok si Bridget. Nag-message na lang ito ng text information na masama ang kanyang pakiramdam. Umitand mag-isa si Julio ng charity event dahil wala na si Bridget. Habang nasa daan, ay hindi sinasadya na nakita niya si Calix. Iniisip niyang kasama nito si Bridget at marahil ay sinamahan na magpa-check up. At laking gulat niya nang makita ang ibang babae ang kasama nito at nagdadalang tao pa. Naggulat na lamang si Julio sa malakas na busina ng sasakyan sa kasunod niya. Saka pa siya natauhan na traffic na pala dahil napatulala na siya kay Calix at sa kasama nito. Napaisip naman si Julio sa kakaibang kinikilos sa Bridget. Tama ang kanyang hinala. May problema ito. Hiwalay na pala sila ng nobyong si Calix. Tiningnan ni Julio ang kanyang regalo at inikot ang sasakyan. Maaga pa kaya may oras pa siya. Binaybay ni Julio ang daan patungo sa bahay ni Bridget. At pagdating niya doon ay si Bridget mismo ang nagbukas ng gate para sa kanya. Pagbukas ng gate ay sinakmal ng halik ni Julio si Bridget. Nanlaki naman ang mga mata ni Bridget sa pagkagulat, ngunit saglit pa ay sumabay na rin siya sa paghalik ni Julio. Sorry, Bridget. Kung napakamanhid ko para hindi maramdaman na kailangan mo ng masasandalan. Sorry kung hindi ko naramdaman ang mga struggles mo. Umiiyak na si Bridget. Pinunasan naman ng kamay ni Julio ang mga luha ni Bridget. Please, huwag ka nang umiyak. Nandito ako para sa'yo. Tutulungan kitang humilom ang mga sugat ng puso mo. Hindi kita pipilitin na ibalik ang nararamdaman mo para sa akin. Pero gagawin ko ang lahat para maibalik yan. Dahan-dahan. At maghihintay ako. Hindi ka naman nawala eh. Nandito ka pa rin. And I'm not crying dahil niloko ako ni Calix. I was crying thinking about the old days na kung pinakinggan ko ang sinasabi ng puso ko kaysa ang mga narinig at nakita ng mga mata ko. Hindi na sana mangyayari sa akin to. Pero nangyari na ang lahat ng yon. Para matuto tayo at ma-realize natin kung ano nga ba talaga ang gusto ng puso natin at kung saan tayo dadalhin ang ating mga naging desisyon. I am just so glad nandito ka muli sa harapan ko at bukas ang puso. Hindi na kita pakakawalan pa. Nagyakapan si Bridget at Julio. Nagdidiwang ang kanilang mga puso. Napakasaya ni Julio dahil nagkaroon na siya ng pagkakataon upang maibalik ang kung anumang meron sila ni Bridget. Wala nang hadlang at kontrabida. Naging patas si Julio. Niligawan niya si Bridget at ipinaalam niya ito sa mga magulang nito. Ginawa niya ang lahat upang mapatunayan kay Bridget na totoo ang pagmamahal niya. Niliwanagan na rin si Bridget tungkol sa mga litrato at bracelet na ibinigay niya dahil naipaliwanag na ito ng maayos ni Julio kung paano itong nawala. Ayaw naman naming isipin mo, iho, na tinatanggap namin ang panliligaw mo sa anak namin dahil apo ka na ng presidente. We're not just ready na mag-boyfriend si Bridget ng mga panahong yon dahil nag-aaral pa kayo. Paliwanag ng mommy ni Bridget. At kung tatanungin mo yung tungkol kay Calix, lately lang din namin nalaman. Pero hinayaan na lang din namin since graduate naman na siya. Lolokohin lang pala ng anak ko. Ngumisi naman ang dati ni Bridget. So sana hindi mo yung gawin sa anak ko. Ipinagkakatiwala namin siya sa'yo kaya sana wag mo kaming bibiguin. Wag po kayong mag-alala. Makakaasa po kayong aalagaan ko ang anak ninyo
at hindi sasaktan. Salamat po sa pagkakataong to na binigay ninyo sa akin. Naging malaya na si Julio sa panliligaw kay Bridget at makalipas ang halos 1 buwan na panliligaw ni Julio ay sinagot na rin ito ni Bridget. Salamat mahal sa pagkakataong to. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo. Mas mamahalin pa kita sa bawat araw na lilipas at darating sa buhay natin. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. At ikaw lang mag-iisang babae na mamahalin ko. Sambit ni Julio habang nakayakap siya kay Bridget. Salamat din mahal sa pagtsatsaga at pagtitimpi. Napakaswerte ko kasi nakilala kita. Naligaw man ang kapwa-daan natin, ay natagpuan pa rin natin sa dulo ang puso ng bawat isa. Pinapangako ko mahal na mamahalin kita araw-araw at mas mamahalin pa sa mga susunod na buwan, taon, at kahit sa kabilang buhay. Tugon naman ni Bridget. Naging maayos ang relasyon ni Bridget at Julio. Naayos nila ang gusot sa pagitan nila at naibalik ang dating pagtitinginan. Someday, all the love you've given away will find its way back to you, and it will finally stay. Tulad ng pagmamahalan ni Julio at Bridget na parang roller coaster. Marami mang naging ups and downs ay sila pa rin sa huli. Walang perpektong relasyon. Kailangan lamang nating alalahanin kung paano natin ito papahalagahan at iingatan. Para kay Julio at Bridget ay hindi naman kailangang madaliin ang bagay-bagay. Masaya sila sa piling ng isa't isa ngayon at binibigyan ng importansya ang bawat isa. Ang mahalaga ay natagpuan nilang muli ang kaligayahan sa puso ng bawat isa at mas magiging maingat sa mga magiging desisyon nila sa buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!